Ivan, ano ang naging basehan ng reklamong inihain dyan ngayon sa Ombudsman? Yes, Ella, ayon sa complainant, mayroong koneksyon si Surigao 1st District Representative Romeo Momo Sr. sa Surigao La Suerte Corporation na isang private construction company kung saan mismong mga kapamilya umano nito ang tumatayong corporate officer. Nagtungo ang kinatawan ng mga concerned citizens mula sa Surigao del Sur sa Office of the Ombudsman para sampahan ng plunder, graft at ethics complaint sa Surigao 1st District Representative Romeo Momo Sr. Ayon sa complainant na si Attorney Mary Helen Zafra, batay sa mga kontrata na kanilang nakalap, umaabot umano ng 1.4 billion pesos ang nakuhang government projects ng Surigao La Suerte Corporation. Kasama na rito ang mga flood control projects, farm-to-market roads at maging konstruksyon ng mga school buildings. Nag-file po kami ng kaso na plunder against Congressman Romeo Salazar Momo Sr. na kasi napakasakit po. Membro siya ng BICAM ngayon, pero grabe, mismo ang sariling kumpanya niya, Surigao La Suerte Corporation SLSC, garnered or has been awarded billions of contracts, DPWH, infrastructure at saka fuel. Sa ngayon ay chairman ng House Committee on Public Works and Highways at co-chairman naman ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Works ang kongresista. Ngayon din ay miyembro ito ng House Contingent ng Bicameral Committee na tatalakay sa magiging final na bersyon ng 2026 General Appropriations Bill. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang mambabatas at sinabing walang conflict of interest sa kanyang trabaho bilang congressman ng Surigao del Sur 1st District. Wala rin anyang katotohanan na ginagamit niya ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Anya, matagal na siyang nag-divest at hindi na parte ng Surigao La Suerte Corporation. Ella, panawagan ng mga complainant na matutukan ng Office of the Ombudsman at maging ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reklamong ito. Kaugnay rin ito, nananawagan sila sa Kongreso na alisin si Momo bilang miyembro ng BICAM na magko-convene bukas. Yan ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.